Ang Six of Pentacles ay tungkol sa pagiging bukas palad at mapagbigay. Pero may hierarchy sa pagitan ng taong nagbigay at dun sa taong tumanggap o nabigyan. Kasi kung sino siyang nagbibigay, nasa kanya ang kapangyarihan at ang control sa relationship na ito. So, sa ganitong ugnayan ay beneficial or merong bond na nabubuo dahil merong agreement, kumbaga, sa panig ng dalawang posisyon, ang nagbibigay at ang binibigyan. Pwedeng magpahiwatig din ito ng mga sitwasyon kung saan ang isang tao o grupo ay may control at nagbibigay lang ng sapat na bagay para hindi mag-alsa o maglaban ng iba. So, isa ito sa possible interpretations ng Six of Pentacles. Ipinapakita ng baraha na ito na ang tunay na pagbibigay ay hindi lang basta material na bagay, kundi tungkol din sa kung anong kailangan ng iba at kung kaya mong intindihin ang mga pangangailangan nila. Para matutunan ito, kailangan ng mataas na antas ng self-awareness at pang-unawa sa emosyonal at psychological na aspeto ng buhay at ng isip ng mga ibang tao. Sa spiritual na context, nagpapakita ito kung paano ang mga religion or spiritual teachings ay pinapakita sa paraang kayang tanggapin ng iba kahit na hindi nila ito lubos na nauunawaan. So in short, ang Six of Pentacles ay ang pinapakita niya ay ang relationship between sa nagbibigay at sa binibigyan. Pero merong two forms itong generosity na to. Dahil posibleng ang nagbibigay, yung generosity niya ay dulot lang ng kagustuhan niyang magkaroon ng control or power sa dynamic or relationship na ito. Na hindi ito talaga bukal sa kanyang kalooban at kaya lang siya nagbibigay or kaya lang siya mapagbigay para nasa kanya yung kapangyarihan at control dun sa kanyang pinagbibigyan. Pero yun nga, another meaning is ang Six of Pentacles ay tumutukoy sa pagiging self-aware enough sa pag-unawa ng emotional at psychological needs ng mga ibang tao na meron kang empathy, kumbaga, na yung generosity mo ay genuine at kaya niyang i-meet yung needs ng mga ibang tao. Tapos, itong pagbibigay na ito ay hindi lang siya material. Again, sa kwentong pinapakita ng baraha, itong si Rider-Waite, ang pinapakita niya is more than just material possessions na being given to these two people. It's about spirituality. Kaya na rin merong scales na pinapakita dito, yung balancing scales na hawak ng taong nagbibigay. Kumbaga, merong representation ng justice at higher form of giving dito sa kwento na ito. Kumbaga, merong aspect of spirituality na binibigay dun sa mga tao. Hindi lang ito basta yung mga coins na pinapalimos, kumbaga. Merong power na nakukuha itong tao na to, kaya siya nagbibigay. In a way, mini-maintain niya yung hold niya sa kapangyarihan niya, kaya siya nagbibigay. Dahil kapag siya yung nagbibigay, ibig sabihin siya yung nasa position of authority. So yun ang kwentong pinapakita ni Rider-Waite. So ngayon, kapag lumabas ang Six of Pentacles sa isang reading, often ang tinutukoy niya is about a relationship between two people or between two sides.
Kumbaga, merong dynamic ang two sides na to at kino-question or binibigyan ng ilaw ni Six of Pentacles para suriin nating mabuti kung anong klaseng relationship or dynamic ang nananaig sa dalawang panig na ito. Kung totoo ba ang generosity na nakukuha nung binibigyan sa ganitong dynamic at relationship, or kaya lang ba mapagbigay yung isang panig ay dahil gusto niya siya yung may control dun sa dynamic at relationship ng dalawang panig. So, yun ang ini-illuminate ni Six of Pentacles. Pinapakita niya, kinukwento niya na marahil ay merong ganitong nangyayari. At kailangan nating mag-reflect kung ano yun sa buhay natin. Ano tong dalawang panig na ito? At anong klaseng power play ang nangyayari? Tungkol ba talaga ito sa generosity at pagkamit ng ating mga pangangailangan, o mas tungkol ba ito sa pagkamit ng kapangyarihan at control sa isang relationship? Ngayon, posible din naman na kapag lumabas sa isang reading ang Six of Pentacles, marahil ay sinasalamin niya sa iyo ang sarili mo at tinatanong ka niya kung ikaw ba ay isang taong mapagbigay at ang generosity mo ba ay tunay, o mapagbigay ka lang ba talaga sa isang relationship dahil you want to maintain power and control. So, 'di ba kung ikukumpara natin si Rider-Waite sa ibang mga baraha tulad ng 88 Miracles at sa The Naked Heart Tarot, pati na rin kay Tattoo Tarot, makikita natin na laging merong dalawang panig. May dalawang kamay dito at dito, tas dito dalawang isda. At makikita pa natin yung motion na pabilog, circular, parang meron talaga silang give and take. So, merong relationship at dynamic na na-form sa kwento ng barahang ito. So, marahil ay sinasalamin ng Six of Pentacles at pinapakita niya sa iyo, sino ka dito? Ikaw ba ay nasa isang relationship na ikaw ay nagbibigay dahil gusto mo ikaw yung in control ng relationship? Or baka naman ikaw yung binibigyan at yung tao na kasama mo sa connection na ito ay hindi talaga tunay na generous sa'yo, na binibigyan ka lang nila ng pakonti-konti na kailangan mo para hindi ka mag-alsa, para hindi sumama ang damdamin mo, para hindi mo sila iwan, para wala kang gawin na masama. So, pinapatahimik ka lang nila gamit yung paglilimos nila sa'yo at paunti-unti nilang pagbibigay na kunyari ay bukas yung palad nila sa mga pangangailangan mo. Pero hindi pala. Gusto ka lang nilang kontrolin at gusto lang nila na nasa kanila yung kapangyarihan sa relationship na to. But of course, sinasabi din ng Six of Pentacles na itong agreement na ito ay, ayun nga, isa siyang agreement. Isa siyang symbiosis, kumbaga, na parehas itong dalawang panig na ito na nag-a-agree sila sa ganitong dynamic. Ngayon, nasa sayo na kung i-question mo, gusto mo ba talaga yung ganitong dynamic? Okay ka ba sa nangyayari ngayon? Wala ka bang gustong baguhin? O gusto mong putulin tong arrangement na to? Ngayon, kapag naka-reverse ang Six of Pentacles, ay nagpapakita ito ng pagiging makasarili, selfishness or kakulangan sa generosity. Pwede ding hindi pantay na pagbibigay. So, maaari rin itong magpahiwatig ng isang sitwasyon kung saan ayaw magbigay ng tao o itong someone na to kung saan ang mga tumatanggap ay nakakaramdam ng galit or masamang loob sa kanya. So, dito sa reverse, mas makikita mo yung hindi na lang siya tungkol sa power. Talagang selfishness na siya. Dito sa reverse na Six of Pentacles ay merong kwento tungkol sa isang relationship ng dalawang panig, kumbaga yung isa
ayaw niya talagang magbigay. Kahit pa merong power to be found in this kind of generosity, hindi talaga siya nagbibigay. Hindi niya mini-meet yung needs ng isang panig. So ayun nga, mas may unfair treatment dito sa ganitong dynamic kapag reverse na siya. Kumbaga, yung kanina, merong generosity for the sake of power and control. Ito, wala talaga. Meron talagang selfishness yung nananaig. At kapag naka-reverse na ang Six of Pentacles, ay marahil ang advice na sinasabi na ng baraha sa'yo ay since hindi na fair ang nangyayari, wala nang balanse talaga sa relationship na to, na hindi na pantay yung give or take. Yung symbiosis na nangyari ay hindi na gumagana dahil sa selfishness ng isa. Ay ino-offer na sa'yo ni Six of Pentacles yung choice. Sinasalamin niya sa'yo yung option na nasa sa'yo kung ipagpapatuloy mo ba yung relationship na ito or puputulin mo na yung agreement. Pero ultimately, even selfishness can be a two-way street. Kasi kapag naka-reverse si Six of Pentacles, posible din ang gusto niyang sabihin ay imbes na yung isang panig ay ayaw niyang magbigay, pwede naman na yung isang panig ayaw niyang tumanggap. Kumbaga siya yung closed off tapos meron siyang takot na makatanggap ng kahit ano kasi wala siyang tiwala dun sa isang tao. Kumbaga meron na namang imbalance dito sa relationship na ito. At meron talagang like there's something wrong kasi yung isang panig, tumatanggi siya. Kahit anong gawin niya is ayaw niyang tanggapin yung binibigay ng isa kasi takot siya or dinadoubt niya yung motibo ng isang tao. So possible din na ito ang sinasabi ng Six of Pentacles. Selfishness magbigay pero also fear of acceptance. Ayaw mong tanggapin yung binibigay sa'yo. So, kaya siya circular na relationship. Kapag upright, ang question is, genuine ba yung generosity? Or is this person in this relationship just generous because they want power? Kapag reverse, merong selfishness involved or baka naman yung isang tao fear of acceptance, hindi niya matanggap yung binibigay sa kanya. So, sinasalamin ng Six of Pentacles, sino ka doon? Ikaw ba yung gusto ng control? Ikaw ba yung truly genuine na mapagbigay? Ikaw ba yung selfish na ayaw magbigay? Or ikaw ba yung ayaw tanggapin ang binibigay sa'yo? Yun ang ibig sabihin ng Six of Pentacles. Sa susunod ulit, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa mga tarot card at kung anong ibig sabihin ng bawat baraha.